Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagtitipon sa banal na misang ito sa unang Huwebes ng unang linggo. Tayo nagtitipon, nagpapasalamat sa Diyos at minsan pa humihiling sa Kanyang awa, sa Kanyang tulong. Buksan natin ang ating mga puso't isipan sa Kanya. Makinig tayo sa salita ng Diyos at naway maging karapat-dapat tayo na makatanggap sa Kanyang banal na katawan at dugo sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba. Panginoon, tinatawag mo kaming magbalik sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, nililinis mo ang aming mga pagkakasala. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, pinakita mo sa amin ang pagmamahal na walang katulad. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nagdigmaan ng mga Israelita at ang mga Filisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel. Bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti kunin natin sa silo ang kaban ng tipan. Baka kung nasa atin iyon ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kaban ng tipan at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Ofni at Phinehas. Ang mga Israelita'y napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kaban ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, "Bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo?" Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita, kaya nasabi nila, "Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo tulad ng pangaalipin natin sa kanila. Lumaban tayo." Muling naglaban ang mga Filisteo at ang Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kaban ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofni at Phinehas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami yung iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ngayon iyong itinakwil, kaya kami ay nalupig. Hukbo namin binaya at hindi mo na tinangkilik. Binayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Sa sinapit naming ito, mga hentil ay nagtawa. Inuuyam kaming lagi, kami iniinis nila.
pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanlibutan, sa nangyari umiiling bilang tanda ng pag-uyam. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Kami huwag mong pagkublihan, huwag magtago sa amin. Ang pangamba namit hirap ay huwag mong lilimutin. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Alleluia, 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 alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Nung panong iyon, may isang ketongin na lumapit kay Jesus. Nanikluhod at nagmakaawa ito. Kung ibig po ninyong mapagaling ninyo ako, nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din ay nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na habilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inuutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayaang makapasok sa bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esokristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po, Father. Minsan ako po ay nakakatanggap ng mga mensahe sa Facebook, sa Messenger, at nagtatanong, Father, mali ba ang pagdarasal ko? Bakit hanggang ngayon hindi pa binibigay ng Diyos ang aking pinapanalangin? Meron din po nagtatanong, Father, ano kaya ang problema? Bakit hindi po gumagaling ang aking pinagdarasal? Ano po ba ang mabuting dasal? Maaaring siguro na tanong niyo po, may hindi ba tama sa pamamaraan ng aking pagdarasal at pananalangin? Bakit parang nagsasayang lang ako ng oras sa aking pagsisimba, sa aking paglapit sa Diyos? Bakit hanggang ngayon hindi maibigay-bigay ng Diyos ang aking nire-request sa Kanya? I think it is the concern of all of us that many of us want to have an effective prayer, a prayer that bears fruit, a prayer that works. Kaya minsan meron tao na ayaw na magdasal, ayaw na magsimba dahil ang tagal-tagal na nga ng kanilang pagpunta sa simbahan, ng kanilang pananalangin, pero parang ang kanilang mga dasal ay dumadapo sa tenga ng ating Panginoon na hindi naman nakikinig. Kaya nga po, hayaan niyo ako na magbigay sa inyo ng turo. 3 steps in order for our prayers to be answered. 3 hakbang para ang iyong panalangin ay sagutin. Tingnan po natin, balikan natin ang nabasang ebanghelyo. Ang kwento tungkol sa isang taong may ketong, ang humiling sa Panginoon, sinagot siya ni Jesus. Isang taong may sakit, leprosy, pero nung siya ay lumapit, nakipagsalita, siya ay nanalangin sa ating Panginoon, pinagkaloob ng Diyos ang kanyang hinihingi. Ano ba ang ginawa nitong taong may ketong? Maaari nating sundan ang kanyang halimbawa para sa atin din pananalangin
sagutin din ng ating Panginoon. Una, maglakas loob sa Diyos. Be courageous when you pray. Nung panahon ni Jesus, pag merong kang ketong o sakit na leprosy, iniiwasan ng mga tao. Dahil sa tingin nila, maaari silang mahawa. Nagkaroon po ng social stigma o hindi pagtanggap sa mga taong may ganitong klaseng sakit. Dahil iniisip din po nila, hindi lang sila mahahawa sa kanilang sakit, pero mahahawa din sila sa kanilang pagkakasala. Ang nasa isip ng mga Hudyo, ang mga taong may ketong ay pinaparusahan ng Diyos. Kaya naman sila ay iniiwasan dahil ayaw po nilang mahawa dito sa pagpaparusa ng Panginoon. Kaya naman po, ang mga taong may ketong ay lumalayo din sa iba. Sila'y nahihiya at nagkakaroon sila ng low self-esteem. Pero tingnan niyo po, itong taong may ketong na iniiwasan na napakaraming tao na alam niya na pinandidirian siya, nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumapit kay Jesus. At dahil dito sa kanyang paglapit sa Panginoon, ito ang umpisa para marinig ang kanyang panalangin at para sagutin ang kanyang hiling. Mga kapatid, hindi may pagkakaloob ng Diyos ang kanyang pagpapala kung malayo ka sa Kanya. At paano ba tayo lumalayo sa Panginoon? Sa pamamagitan ng ating pagkakasala. When you live in sin, you get separated from God. Yan yung una nating kailangan na aminin sa ating sarili. Aminin sa Panginoon na kailangan magkaroon tayo ng lakas na loob kahit na alam natin hindi tayo karapat-dapat dahil hindi ka makakatanggap kung hindi ka lalapit. Sabi nga po, mababasa nyo sa Biblia, approach the Lord and the Lord will be near you. Lumapit ka sa Panginoon at ang Panginoon lalapit din sa iyo. Nang minsan, habang ako po ay nagmimisa dito sa parokya, dito sa simbahan, may nakita po akong isang lalaki nasa labas. At tinitignan-tignan ako. Alam ko na po, nagpapalimos siya. Pero, hindi ko naman po mahinto ang misa para mabigyan yung tao. Sabi ko sa aking sarili, maghintay ka. Pagkatapos ng misa, doon kita bibigyan. Pero habang nagpapatuloy po ang misa, tumitingin-tingin ako sa labas. Hindi ko na po nakita yung tao. Umalis. At tinanong ko po yung aking sakristan, ano yung kailangan ng tao? Humihingi, no? Sabi po ng aking sakristan, opo, Father, paulit-ulit na nga pong pumupunta dito. Bakit umalis? Nainip po. Tingnan niyo po, kung talagang kailangan mo, di ba magpapasensya ka? Kung talagang nangangailangan ka, maghihintay ka at maglalakas ka ng loob. Paano ka mabibigyan kung ikaw naman ay lumalayo? Mga kapatid, the first step so that our prayers may be answered is that you should have the courage to approach the Lord. Lakasan mo ang iyong loob. Maganda pong itanong, what prevents us from approaching the Lord? Meron ba nagiging sagabal? Meron ba nagiging hadlang sa iyong paglapit sa Diyos? Baka nahihiya ka dahil sa iyong mga pagkakasala. O baka naman meron kang galit o tampo sa Diyos dahil minsan ka nang nanalangin at hindi pinagkaloob ng Diyos ang iyong hinihiling. Kapatid, not all of our prayers will be given to us by God. Not everything that you want, God will give you. But always remember, God always gives to us what is good for us. Maaring hindi niya binigay yung iyong gusto, pero ang binibigay ng Diyos sa iyo ay yung kailangan mo. Pero kung hindi ka lalapit sa Diyos at hindi ka maglalakas ng loob, wala kang matatanggap na grasya at biyaya galing sa Diyos. Amen? Pangalawa, para sagutin ng Diyos ang iyong panalangin, kailangan din ikaw ay magkaroon ng mababang loob. Be humble. Ano po ang ginawa nitong taong may ketong nung paglapit niya kay Jesus? Narinig natin na siya po ay nanikluhod. Siya po ay nagmakaawa. Sabi po ng isang santo, ang demonyo wala daw pong tuhod. Anong ibig sabihin? Bakit walang tuhod? Hindi po marunong yumuko at magpakumbaba ang demonyo. Kaya naman ano po ang nangyari sa demonyo? Dati siyang anghel, bumagsak siya. Mga kapatid, ganyan din ang mangyayari sa atin kung hindi tayo marunong lumuhod.
kung hindi tayo marunong magpakumbaba at humingi ng tawad sa Diyos. Pagkatapos nating maglakas loob, lumapit sa ating Panginoon, magmakaawa tayo sa Kanya. Ask for the mercy of God. Huwag mo pagmamalakihan ang Panginoon. Wala naman tayong mapagmamalaki sa Kanya dahil utang na loob natin ang buhay na ito sa Diyos. Remember the words of Job who said, "The Lord has given and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Palagi nating purihin at pasalamatan ng Diyos kahit na tayo ay nahihirapan, kahit na tayo ay nabibigatan. Isang tandayan ng pagpapakumbaba. Lumalambot ang puso ng Diyos pag marunong tayong magpakumbaba. At tandaan niyo po, ang mga tunay na pinagpapala ay ang mga taong nagpapakumbaba. Magkaroon ka ng mababang loob sa harapan ng Diyos. Be humble. That is the second step. The third and the last step is this. Para sagutin ang ating panalangin, kailangan din po nating gustuhin ang kalooban ng Diyos. Desire the will of God. Balikan niyo po ang mga salita nitong taong may ketong. Itong taong humihiling sa Panginoon. Sabi niya, kung ibig niyo po, Panginoon, mapapagaling niyo ako. If you so desire, you can make me clean. Pansinin niyo po yung kung paano kayo nagdarasal. Di ba? Palagi sinasabi natin, Lord, sana po. Lord, ito po sana ang gusto ko. Lord, gawin niyo naman ito. Kanino po kagustuhan yung ating binabanggit, sinasabi pag tayo nagdarasal? Sa Panginoon o sa atin? Kung gusto mong sagutin ng Panginoon ang iyong panalangin, unahin mo na naisin ang kanyang kalooban. If you so will, if you so desire, alalahanin natin ang mga salita ng ating Panginoon nung siya ay nasa hardin ng Getsemani. Ano ang sinabi niya sa kanyang Diyos Ama? May your will be done, not mine. Ang iyong kalooban, Panginoon, hindi ang aking kalooban. Umpisahan natin ang ating pagdarasal sa pamamagitan ng pagnanais sa kagustuhan ng Diyos. Hindi ka magkakamali sa iyong panalangin at ipagkakaloob ng Diyos yung karapat-dapat na makakabuti sa iyo sa iyong paghiling. Mga kapatid, ito ang tatlong hakbang para sagutin ng Diyos ang ating panalangin. Magkaroon ka ng lakas ng loob, magkaroon ka ng kababaang loob, at loobin mo ang kagustuhan ng Diyos. If there are 3 steps so that our prayers may be answered, lastly, remember this. There is a key so that your prayer can also be answered. Merong hagdanan para magkaroon ng bunga ang ating panalangin. Pero pagkatapos mong umakyat sa hagdanan na ito, huwag mo din kalimutan ang susi para mabuksan ang langit. Huwag mo din kalimutan ang susi para mabuksan ang puso ng Diyos sa iyo. And what is the key so that our prayers may be answered? Ito po ang pananampalataya. Faith. You must have a strong faith. You must believe that God listens to your prayers and believe that God will grant your request. Napakaganda po kung babalikan nyo din ang unang pagbasa natin ngayon. Ang kwento ng labanan ng mga Pilisteo at ng mga Hebreyo. Ang mga Hebreyo natatalo. Dinala daw nila yung Ark of the Covenant. Ito po yung presensya ng Panginoon. Doon po sa loob ng Ark of the Covenant sa kahon ay yung 10 utos na binigay ng Diyos kay Moises. Kala nila, sa pagdating nitong Ark of the Covenant, itong kahon na kung saan ang 10 utos, ito ang magiging dahilan ng kanilang pagkapanalo. Pero bakit po sila natalo? Sila po ay napuksa ng kanilang mga kalaban ng mga Pilisteo. Dahil may paniniwala sila doon sa kahon, pero wala na silang paniniwala o mahina ang kanilang paniniwala sa Diyos. Mga kapatid, gusto niyo po bang masagot ang inyong mga dasal at dalangin? Have a strong faith in God. This is the key for your prayers to be answered. Kaya ito po yung ating hilingin sa banal na misang ito. Lumapit tayo na may lakas loob sa ating Panginoon si Jesus. Magpakumbaba tayo sa Kanya. Hingin natin ang awa niya at pagpapatawad sa mga kasalanan ng ating nagawa.
loobin natin ang kagustuhan ng Diyos, pero tayo'y magdasal ng puno ng pananalig, pananampalataya at natiwala sa Kanya. Amen. Naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo na may pananalig sa ating Amang nasa langit, ng ating mga panalangin ay pakikinggan. Ating pundasal at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway, hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napapabayaan at mga itinuturing na yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, pagdasal po natin ang ating mga kapatid na dumadaan sa iba't ibang problema, ang mga humihiling na mabilis na kagalingan, ang mga humihiling ng bagong pag-asa sa mga nawawalan na ng gana sa buhay. Ganyan din po ipagdasal natin ang lahat ng mga naghihikahos at nahihirapan sa buhay at buksan natin sabihin ang ating mga personal na intensyon sa Diyos. Maawaing Ama, palalimin mo ang aming diwa ng habag at pag-unawa sa mga nagdurusa. Itulad nawa namin ang aming buhay kay Jesus na humahanap ng kalayaan, kagalingan at kapayapaan para sa bawat tao. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. O Diyos, sawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin itong bilang tanda ng aming kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at sa karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayon paunlakan. Pakundangan dito, mapapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ng iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinataas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao na sansinukob. Kaya minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyong wagas magwakas. Kaya kaysa na mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo,
Walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Inoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkapantay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Ngayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama,
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere ad donum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad donum Dei. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraan ng iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag tayo po ay nagdarasal, hindi naman natin binabago ang isip ng Diyos. Pero kung tunay tayong nagdarasal na may lakas loob, kababaang loob, at hinihingi ang kalooban ng Diyos, tayo ang binabago ng ating pagdarasal at pananalangin. At pag nagbago ang buhay natin, naging mas mabuti tayo, naging mas tapat tayo, hindi po ba sapat na yon? Higit na yon na natatanggap nating grasya kesa dun sa matanggap natin yung ating hinihiling. So, kung hindi man pinagkaloob sa atin ang ating pinagdarasal, wag sanang sasakit ang ating loob, wag sana tayong lalayo sa Diyos. Manatili tayong tapat sa Diyos dahil meron pang ibang grasya at pagpapala na mas karapat dapat nating tanggapin, merong ibang bendisyon na mas makakabuti sa atin. Manatili tayong nananampalataya at maniwala sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.